ating lahat. Ito po ang inyong lingkod na si Ate Net. Pwede niyo po akong tawaging Ate Net, pero sa kasalukuyan po ay naging pastora po dito sa United Arab Emirates. Amen. So, maaring magtatanong kayo kung paano po ako naging pastora. Amen. Actually, ako nga rin po ay hindi ko rin po inaakala na maging pastora ako. Dahil lahat naman tayo, amen, lalong-lalo na yung mga nanonood na yun na Kristiyano ay hindi natin pinangarap. Pero kapag meron tayong katawagan sa Panginoon, hindi natin pala pwedeng sabihin na ayoko or hindi ako nararapat dyan. Kasi kung babalikan ko lang po yung buhay ko at kung ako po yung mag-ano ng sarili ko, hindi po talaga ako karapat-dapat. Amen. Nakakilala po ako sa Panginoon year 2006. Amen. So, magulong buhay. Amen. Yung bang hindi mo alam na kaya palang baguhin. Amen. So, 2006, ako po ay napunta dito sa UAE. Pero alam niyo po ba yung may plano tayo, pero iba yung plano ng Diyos. Kasi nung nawalan po ako ng trabaho sa Pilipinas, at the age of 40, nawalan po ako ng pag-asa sa edad na 40. Amen? Kasi ang tinatanggap po sa abroad ay mga bata pa. So my first plan is to go to Taiwan, magtrabaho bilang kasambahay. Pero habang nag-train po ako bilang kasambahay, ay umiiyak po ako sa Lord na sabi ko, Lord, hindi ko po kayang magtrabaho as kasambahay. And the Lord, you know, He's always hearing our prayers. Di pa ako Kristiyano noon, pero kami po ay hindi nakakalimot sa Lord. Every Sunday, nag-church po kami ng aking mga anak. So when I went to a church, sabi ko, Lord, hindi ko po kayang maging katulong. Ang ginawa ng Lord, nung pumunta na po ako sa aking agency, na hindi ko alam na meron na pala akong employer, nakalimutan ko po yung passport ko. And this manager or may-ari ng agency, pinagalit po sa akin kasi akala niya sinasadya ko po na hindi dalhin ang passport. Yun po yung naging dahilan, kaya hindi po ako tinanggap. But I have already an employer. Amen. So, to make the story short, hindi po ako natuloy sa Taiwan. Sa lahat talaga ng mga nire-reject, lahat tayo iiyak, di ba? Kasi kailangan ko mapaaral ang aking anak. Amen. And during that time, broken family po kami. Amen. So, parang ito na lang yung chance ko makarating ng ibang bansa. Sa edad ng anak ko, na hindi naman siya mature talaga, sabi niya, why are you crying? This is an answered prayer because you always cried to God na hindi mo kaya ang maging katulong. So, answered prayer, hindi ka dinala ng Lord sa Taiwan. Sabi ko, paano na lang tayo? Minsan ganito tayo paano na lang kami, Lord? Paano kami mabubuhay? Paano na lang yung future ng mga anak ko? Pero yung Lord pala, amen, na nakilala ko ngayon, He has a wonderful plan for us. I know sa mga Kristiyano na nanood, this is our famous verse, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have. Amen. A plans not to harm you, but to give you an abundant life. So yun po yung pinanghawakan ko. Meron akong kaibigan na tinulungan ko pumunta ng UAE. At yun ang pinaalala sa akin ng aking anak. You have a friend. Why not ask help? So, just imagine, may mga tao tayong tinutulungan na hindi natin alam nagagamitin pala ito ng Lord. Amen. That sometimes parang ayoko siya tulungan. Pero kapag tayo ay nagiging matulungin, merong magandang maidudulot nito. Kasi sabi nga, do not worry in doing good things, sabi niya sa Galatians 6:9. Huwag kang manawa gumawa ng kabutihan dahil aanihin mo ang mga lahat ng itinanim mong kabutihan. So yung tinulungan kong kaibigan, siya po ang tinawagan ko para mag-apply ng UAE. Ang sabi niya, Ate Net, pwedeng-pwede ka dito. So, nakarating po ako ng UAE. At sa tahanan na pinuntahan ko talaga is nandun talaga yung born again.
na nagdala sa akin sa church. Of course, at first, sisitan po akong sumama kasi sabi ko, I am a Catholic at alam ko po na baka hindi ko ma-adapt yung way nila sa pagsamba. Pero ang sabi niya sa akin, si Jesus pa rin ang ating sasambahin. Hindi ako nagdalawang isip, pumunta ako sa church. And then this is a very amazing testimony, no? Nung during the altar call, hindi naman ako nagkwento sa pastor namin ng aking problema. But when I stand in the altar call, nung nilay hands po ako ng pastor, actually akala ko nga noon, yung mga nasa slain ay tinutulak. Hindi ko po alam na mangyari po sa akin yun. Nung nilay hands niya po yung kamay niya at sabi niya, from this day, tanggapin mo ang pagpapala ng Lord, ikay magkakaroon ng trabaho. Alam niyo po ba yung nangyari? After ng church service, may lumapit po sa akin na kailangan mag-alaga ng bata. So para ma-save ko yung visa ko, na alam niyo po, pag pumunta ka na ibang bansa, yung dala-dala nating pera, iniisip natin paano na ng next month. So ako po, kung magkakapit patalim, kailangan ko na i-grab itong trabaho. Tinanggap ko po yung trabaho, and tagapag-alaga ng baby. Pero bilang isang nagtatrabaho sa opisina, and then pagdating mo ng UAE, mag-alaga ka pala ng bata. Parang sabi ko, Lord, tama ko ba yung pinuntahan ko? Habang umiiyak yung baby, umiiyak din po ako. Kasi sabi ko parang, imbes na umayos ang buhay ko, parang nahirapan yata ako, Lord. Pero yung pastor na napuntahan ko doon sa church na una kong inupinan, ang lagi nagsasabi, kung pinag-pray mo ang trabahong ito, yan ay para sa iyo. Amen. So nagpatuloy lang po ako. And the good thing is that, mabait po yung aking employer. Sabi niya, Ate Net, kapag nakakita ka ng trabaho, iwanan mo si baby at kukuha ako ng panibagong tagapag-alaga. Siguro mga 2 weeks lang ako may tumawag sa akin sa law office. And thanks be to God, natanggap po ako doon. Kaya nakaalis na po ako as babysitter. Nung ako po nandito na po sa Dubai, kasi ang UAE ay may 7 Emirates po siya. Meron po siyang Dubai, may Sharjah, may Fujairah. Kasi baka akala natin, pag sinabi natin UAE, yun na po yung Dubai, no? So, napunta po ako sa Dubai. Nagpatuloy lang po ako sa church na kung saan ako. 2006. I never transferred. Hindi ako nag-transfer. Hindi ako nagpalit ng pastor. Kasi ang katwiran ko po is that kahit naman lumipat ako ng church, tao pa rin naman yung lilipatan ko. Hindi natin maalis na minsan may mga nangyayaring mga problema, parang pamilya. Merong hindi nagkakasundo. Pero ang lagi ko pong nilalagay sa isip ko, dito ako nag-grow, dito ako nakakilala kay Lord, at dito ako ginamit ng Lord. Paanong ginamit? I started as backup leaders or backup in a worship team. Amen? Maawit kami. Ang dami po namin. So backup po ako doon. Ang sabi ng Lord, binigyan kita ng talent, kaya ko pa rin yung palaguin. So I never stop in one ministry. I try to learn and learn other ministry in worship coordinator, in evangelism, in Bible study. At doon po ako nakitaan ng aming pastor na yung gift ko daw is pagtuturo. So binigay niya sa akin ng Bible study to lead Dubai. So ang ginawa ko po, I share the Word of God. Nung time na yon, sobrang init ko po sa Lord. What I mean init is that, sobrang on fire ako sa Lord. Kasi gusto ko sa bawat inuupuan ko, mapabas man yan, kasi wala pang metro noon. Gusto kong i-share si Jesus. Amen? Ang nangyari po, biniyayaan ako ng Lord ng maraming members. Alam niyo po kung saan nagsimula po yun. Kasi dahil po sa liit ng aking sahod, para po sa kaalaman ng lahat, kapag tayo po nag-abroad, hindi ka agad natin nakukuha ang ating mga sahod. Ito po yung encouragement ko sa lahat. Kapag gusto mo pumunta ng abroad, huwag ka kaagad tumingin sa malaking sahod. I started in 2,000. Maliit lang po yung 2,000. So para buhayin ko yung aking anak, hindi kaya. So nagkuha ako ng mga part-time as
manicure and pedicure. Nag-cleaning ako ng mga bahay ng ibang mga lahi. And by that part-time, through that part-time, nagkaroon ako ng idea na i-share. Amen. I-share ang salita ng Diyos. So, ang yun pala, no, sabi ng Lord na sa mga taong ayaw makinig, hindi niya yung kailangan ng presence mo, kailangan niya yung taenga mo na makikinig. Amen? So, habang pala ako naglilinis ng mga kuko ng aking nililinisan, yung mga nasa room na nakikinig, amen, nagkaroon sila ng courage or nagkaroon sila ng excitement na makinig sa salita ng Diyos at nag-request nga po sila na kung pwede daw po ako mag-Bible study every time na pumupunta ako sa bahay nila. Doon po ako nagkaroon ng eagerness na mag-aral po ng keyboard. Pero sabi ko, Lord, paano ako makakabili ng keyboard? Alam niyo po, whatever we desire in our heart, the Lord knows it. Psalm 37:4, delight yourself unto me and I will give the desire of your heart. Habang kami po ay sumasakay sa aming kapatiran na sumusundo sa amin, siya ang nag-open ng topic. Sister Net, gusto mo ng keyboard? Sabi ko, wow, ang galing naman ng Lord. Sinagot agad na ni Lord ang aking prayer. Sabi niya, uutangin kita hulugan. So, ginrap ko po yun. So, natuto po ako ng mga simpleng kanta. Sa simpleng kanta na aking natutunan, kahit na wala pong metro nung panahon na yon, kumbaga sa Pilipinas, tawagin itong LRT, sumasakay ako sa bus, nadala-dala ko po yung keyboard ko, and the driver was always asking, ano yan dala mo, ba't malaki? Hindi pwede yan. Sabi ko, sige na, pasakayin mo ako, kasi gagamitin ko ito. So, dinadala ko po siya sa mga Bible study natin. And hindi ko po alam na sa maliit na talento na meron ako, ay marami po palang natatouch ang heart. Minsan, iniisip natin, hindi ko to kaya, hindi ako maganda kumanta, amen? Pero kapag ginamit mo pala yung talent mo sa Lord, hindi mo malalaman that God will use you. That people will be blessed doon sa mga talent na meron ka. Meaning to say, hindi ko nilimitahan yung talent na binigay sa akin ng Lord. Hanggang lumago na siya ng lumago. And one day, my pastor approached me during overnight prayer. Sister Net, dahil masipag ka sa Panginoon, humingi ka ng imposible. Sabi ko, ano pong imposible? Diba, separated ka sa iyong husband? Sabi ko, yes. Sabi niya, hingiin mo siya. Sabi ko, okay na po, happy na po ako kay Lord. Sige lang. Kumuha ka ng papel at isulat mo doon ang request mo. I wrote that, sabi ko, Lord, kung loobin mo, bumalik siya sa akin. Pero alam niyo po yung matagal na panahon, 17 years, hindi ko na po yun inaasahan. Kasi happy na po ako kay Lord eh. Pero ito pala no, ang Lord, marami siya mga surprises kapag tayo ay masigasig sa Kanya. While serving Him, behind the scene, God is working. Year 2028, pinagtagpo po kami ng Lord dito sa church mismo. And people was amazed because they knew my story that I was separated for 17 years. That's why I work harder and harder para lang po matustusan ang pamilya ko. Pero ito ang sasabihin ko, huwag nating gawing hadlang ang mga part-time, ang paghahanap buhay para ipagpatuloy ang pagsuserve sa Lord. Dahil nakita ko po doon that if we will seek God's kingdom first and His righteousness, all the things shall be added unto us in Matthew 6:33. Pinamuhay ko, hindi ko iniwan ang ministry. Kapag pinatawagan ako sa araw ng linggo dahil maraming customer sa manicure and pedicure, Lord, sabi ko, I pray na kahit hindi ko sila puntahan, ikaw ang mag-ayos ng schedule ko. And it happened. Hanggang sa pagpatuloy na paglilingkod sa Lord. But there is an incident in my life na akala ko mawawala na po ako sa mundong ito. 2019, nakasagsagan ng COVID. Nagkaroon po ako ng pneumonia.
And, kapag narinig natin ang salitang COVID ay nakakatakot po during the time. Marami pong namatay. Pero alam niyo po, ang dalangin ko sa Lord, dugtungan mo ang buhay ko para maglilingkod pa po ako sa iyo. Kung makikita ninyo ang patotoo ko sa Facebook, hindi po ako makapagsalita dahil nawala po yung aking pananalita because of the medicine na pinartake ko, in-intake ko for 1 month. Na-paralyze po ako and I need someone na magbubuhat sa akin, papaliguan ako, susubuan ako. And I say, Lord, kung ito man ang kalooban mo sa akin, uwi na lang ako sa Pilipinas para magpagaling. We decided to for good 2020, but the Lord, as He said in Jeremiah 29:11, may plano pa ako sa iyo. Amen? So yung desisyon namin na uuwi ay binago ng Lord. Doon po ako na-promote as a pastor. Sometimes may mga problema na dumarating sa ating buhay na matindi. Yun pala, kapag matindi ang pinagdaraanan mong problema, may matinding blessing na darating kapag nalampasan natin. Yung tinatawag nating breakthrough. Yun po naging breakthrough ko. Amen. Binigyan ako ng Lord ng partner sa pagiging pastora. At first, aminin ko po sa inyong lahat, sabi ko hindi ako karapat dapat maging pastora. Sabi ko, pag-pray ko muna. Bigyan niyo po ako ng panahon. And I pray for that. And ito na nga po, sa patuloy ako. Amen. Sa pagpatuloy ko, amen. Kung nakikita niyo, kasama ko po ang aking asawa at ang aking mga anak. Amen. Nung ako po ay naglilingkod, 2014, tuloy-tuloy, hiningi ko po yung family ko na galing dito. And it happened. Kaya kayong mga nanonood ngayon, kung may mga panalangin kayo sa Lord na tingin nyo hindi pa rin nasasagot, maghintay lang po tayo. But the secret na iiwan ko sa inyo, the very best secret na lagi ko pong sinashare kung paano natin makukuha ang kiliti ng Lord is obedient. We must have an obedient heart. Kapag meron tayong obedient heart, a servanthood heart, the Lord will promote you. Amen? So yun po naging key, yung pagsunod. Amen? Pagkaroon ng servanthood, paano po ba yung mangyari? Kailangan susunod tayo sa ating pastor, sa ating mga leaders. Amen? Hindi tayo magkakaroon ng mga pride, pagmamataas. Amen? So dahil doon, na-promote ako ng Lord. And finally, amen, we have BGN Sharjah, BGN Ajman, and BGN Dubai. So ngayon po, kami po ay magpo-for good para po magkaroon ng BGN Philippines. Sometimes, may mga pagkakataon na kailangan natin maghihiwa-hiwalay na. But this is not the end. Rather, this is our beginning. Amen. Kasi meron pang gagawin ng Lord sa buhay namin. Amen? So I hope meron po tayong napulot na lesson sa akin pong sharing. Huwag natin limitahan ang talento na binigay ng Lord sa atin. Huwag natin isipin na ako ganito, hindi ako pwede mag-born again kasi ganito ang religion ko. We cannot save, or religion cannot save us. But the Lord Jesus Christ, kapag nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya, amen, yun po ang Kanyang nais sa buhay natin. To have a relationship with the Lord Jesus Christ. Kapag meron tayong relasyon, madali tayo makakalapit sa Kanya. Amen? So, sa ating po paghihiwalay, ang mensahe na may iwan ko sa bawat isa is, kung meron ka mang matinding pagsubok na pinagdaraanan, matagal ka nang hinihintay ng Lord, kapatid, kailangan mo lang lumak. Dahil kahit anong sikap natin, anong rangya natin sa buhay natin, may trabaho ka, malaki ang sahod mo, pero kung wala kang Diyos sa buhay mo, everything is meaningless. Number one na kailangan natin ay ang ating Panginoon.
Amen. So, maraming salamat po sa opportunity na ibinigay sa akin sa hapong ito. I hope na lahat tayo ay nasa maayos na kalagayan. God bless everyone and shalom.